Makakita na kayong EcoSport na umuusok. Ayan, umuusok-usok pa. Nililinis ni Kuya Edwin eh. So, pipick upin na to. Actually, hindi eh. Ito kasi may umorder sa atin parang a month ago na. OFW yun si Sir. So, ngayon, syempre, umuwi siya rito. Medyo na-delay tayo dito dahil, alam nyo na, yung last 2 weeks ago, napakadaming umorder kasi. Ito kasi, kumbaga, marami kaming, hindi namin siya ma-release kasi may mga nakikita pa kaming fault ng una. So, hindi namin nire-release kapag meron tayong nakikitang fault. Ngayon, dahil gusto na raw nila sir, magliwaliw, mamasyal-masyal, sabi ko, sir, ito, hiramin nyo muna ito isang unit ko. Pinahiram ko sila ng charcoal na EcoSport. Ngayon, tinatanong nung may-ari, sabi niya, okay ba to, Sir Raf, itong unit na to? Sabi ko, hindi pa sir, kasi kakakuha lang namin yung pinahiram ko sa inyo eh. Okay yan, wala namang fault, pero mas maganda kung mare-refresh natin muna. Parang gano'n. So, sabi niya, kung ako papipiliin, dito ako sa itim nyo, kasi ito, alam namin every bit dito. Diba? Alam namin ang cooling system, PCM, shift ports, clutch, ano pa ba pinalitan natin dito. Madami na rin eh. So, kung papipiliin ako, kasi parang gusto nyo na yung charcoal namin eh. Sabi ko, honest naman ako, sir, hindi pa kasi namin yan, kakakuha lang yan a day before. A day before namin pahiram sa inyo. Wala siyang fault, pero kung dadalhin nyo sa malayo, dadalhin nyo sa Manegros, yata ito pupunta sila sa. Hindi ko ma-assure sa inyo yung, ano yan, engine yan at rani. So, pag bibili kayo sa amin guys, ang focus lang talaga namin, ulit-ulitin ko, kasi may mga nakabili sa amin, parang ibang ano nila mindset. Ang nakabili sila ng unit sa amin, tapos after a month, ang problem niya, meron daw siyang gas-gas sa headlight. Hindi ko naman po kasalanan kung may gas-gas yan. Second hand po yung binili nyo. Bumili po kayo ng brand nyo kung meron kayong problem sa aesthetic. Also, kayo naman na ang pumili niyang unit at pinest drive nyo at everything dito. After a month, kita nyo, walang problem yung kotse, okay yung transmission, okay yung engine. So, anong point po nun? Kasi pagka minsan nakikita ko kasi yung mga nagme-message sa aming mga nakabili. Kunwari, sabi dito, may scratch yung headlight. Ano gagawin namin sa headlight? Papalitan namin? Hindi naman kami gumagawa ng brand new dito. Ang kaya namin is yung tranny at yung engine. Ngayon, kapag meron ngang na-squeeze pang budget dun sa unit, pinapa-suspension na rin namin. Suspension, aircon, yan, katulad yan, detail, ito kakatapos lang nito. Yan, maganda itong isang to. Eto, laban ako dito, kahit hanggang Mindanao, balikan, Manila, balik-balikan. Walang problem yan. Kasi yan, matagal lang na test drive to, matagal na sa amin actually order to, kaso nga, kung loko-loko lang ako, bigay ko na yan. Pera na yan eh. Bigay ko na dun sa bumibili. Kaso, hindi kami satisfied. So ngayon, satisfied na kami. Kasi nahuli na namin yung culprit kung bakit siya merong onting hagok. So, ang ginawa dito, nirefresh yung engine, tapos pinransplant yung kanyang clutch at shift port ng bago. So, yun. At doon na tayo natapos. Actually, tumagal kami doon sa ABS. Ang problem namin doon sa ABS kasi nakatatlong module na yata kami. Ayaw gumana ng ABS. Kumbaga, lost communication pa rin. Yung pala, ang problem niya is yung wiring. Hinahanap na namin yung wiring na nagpo-fault. So, yan. All goods na. Pati yung RFA niya, yung tinatawag na remote function actuator. Yung control dun sa kanyang steering wheel. So, naglulus. So, dahil mabait ako, di pa rin ako kontento dito sa unit na to. Kaya di ko siya ma-release. Ay, pinapalitan ko ng upuan. Kinuha ko yung sa service namin. Ayun. Ewan ko, hindi lang akma. Parang napapangitan ako dun sa upuan. So, pinakabitan ko ng kumuha ko dun sa service namin. Bubuin ko na lang yung service namin. Hindi ko pa naman ginagamit. O ngayon, tignan mo yung upuan niya. Kaya din. Tignan mo ngayon. Mas maganda to. Diba? Ganda, no? Ayan yung loob niya. So guys, pagka ang gusto nyo, brand nyo, mag-brand nyo, gawin nyo lang kaming so baka ini-expected nyo kasi yung sobrang talagang brand nyo type yung kotse. Hindi kami nagpapalit ng mga ganyan. Kunwari headlight, may faded dyan. Ano ba yun? Gamit mo na ng isang buwan yan eh.
Ngayon, pag pinatingin mo naman yan sa ibang mechanic, kunwari mechanic ng Toyota o ano, magtatalo tayo. Hindi tayo magkakasundo kasi syempre, lahat ng unit na nilabas namin, kumbaga nakikita nyo naman sa video, at least ginagawa talaga natin kasi nga syempre yan lang yung model na hawandal natin eh. Ulit-ulit lang dito yan. So, ginagalingan natin. So, pwedeng sabihin ng iba ito ba't ganito, ganyan. Hindi naman sanay sa Ford yun. So, kaya nga sa amin kayo bumili kasi alam namin yung tamang takbo niyan, tamang tunog ng makina niyan and everything, di ba? May mga ganun kasi, may nakabili after 2 months, 3 months, ang inquire niya, meron daw dito ang gas-gas, hindi raw masyadong, Hindi naman brand yung kuya. Alam nga naman, tanongin ko yung first owner na binilang ko niya, bakit may gas-gas. Kunwari, etong unit na to, kunwari ito, merong onting scratch dito. Alam naman sabihin ko dun sa first owner niyan ba't may scratch dyan? So, hindi ganun ang second hand na units. So, as is for is yan. Kung ano yan yun. Yan yung unit mo. Ngayon, anyhow dyan, ang kaya natin gawin, ulitin ko, tranny, engine. Ginagalingan natin dyan. Yung iba kasing nakabili, porket gamit na nila yung unit nila, siguro walang pang pa-maintenance. May nakitang something dito, may nakita doon. Kotse nyo na po yan, ba't sa amin tinatanong? We can give assistance, kaso wag naman yung tawag dito. Kapapalitan nyo sa amin yung parts. Hindi po kami nagbebenta ng brand new. Ganda na ito. Mainam. Mainam ito. Mainam. Yung focus natin, release na rin yung tomorrow. Sino yun? Nawala. So, pagas lang tayo, tapos test drive na natin tong DBY. I-focus natin. Release na rin for tomorrow yun. Dali na yung Nico. Testingin natin itong mabisang DBY natin. DBY is yung plaka. So ngayon, ikot-ikot natin kung may mararamdaman pa ba tayo. If wala, then it's all good na. Tagal din itong in-order, parang 3 weeks, 1 month, mag-1 month na. Release na natin. Yun, walang kalampag, boy. Walang uga-uga. Very good. Magandang sinyales. So, upakan na natin ito. Mahuhulog ang aking Cobra. Okay, so good some shifting. Okay naman ang kanyang shift. Ikot tayo mga kaibigan. So, ako ang magte-testing nitong DBY na EcoSport na itim. I-release natin today. So, order sa atin ito pa rin 3 weeks ago. So, ngayon, yung may-ari, OFW yan kasi nagbabarko yata yun. So, anong nangyari? Umuwi na siya ng Pilipinas. Medyo na-late tayo di ba, daming bumili nung nakaraan, nung parang 2 weeks ago. Napakadami nating nirelease na kotse. So, medyo naurong to kasi ayoko ipa-release kasi meron akong nararamdaman pa, hindi pa perfect yung takbo eh. May nararamdaman akong onting kaluskos saka onting hagok dito. So at least na-address na yon. Tapos ngayon better na siya ngayon. Talagang yun napasobra tayo sa galing kasi 83 na lang yung 83 na lang kahit anong gawin mo doon sa temp eh. So ang dami na tayong nagawa dito sa unit nito. So, pinahiram ko muna sila ng isa nating charcoal EcoSport para sila sa makapamasyal. Pero ang talagang order nila itong block na to. Block na EcoSport Titanium. So, ano ba masasabi ko rito sa unit? Mainam, nagbago na yung itsura. Like dun sa before. Napaklining na kasi natin. Tapos pinapalitan ko tong upuan. Pinapalitan ko ng Titanium din na upuan. Kasi may amoy. Bantot na may kuldoroy. So, pinapalitan ko kasi ang tagal. Yun yung tawag dito. Kinaiinisan ko nung sumakay ako dito. Sabi ko, ba't ganun? Yung amoy na yun. Amoy kuldoroy. Basta ibang klaseng amoy. Yung maintindihan. So, pinapalitan ko yung buong upuan, dalawa. Yung likod, okay naman. Yan. So, okay na. Malinis na. Everything looks normal at superb.
Walang check engine, mamaya iskan natin to. Tinakbo nito is 59 o 60,000 mileage lang, pero palit na yung ng shift fork and transmission nito, pati ang clutch nito. Engine nito is refresh na rin, so ito yung masasabi kong EcoSport na all out. So kung papipiliin ako para kay Lucero, yung best pick ko, eto mas lower model to, 2015 lang yata to, pero all in kami rito. So kung naririnig nyo, yun, may naririnig ako doon, narinig daw, nagmaganon. Napagtanto ko, hindi ko pa pala napapalitan yung drive belt kasi gusto ko yung nakabili nito sa harap niya papalitan ng drive belt para hindi papalit-palit ng mga drive belt, di ba? Nabubuo yun, yung iba din sa drive belt pautod pinapalitan. So sa harap niya natin papalitan para alam niya, pati yung PMS syempre para makita nila. So ngayon, ano ba magagawin dito? Timing belt na palitan na rin to kasi nga yung engine nito is refresh, so kasama na yun dun sa belt ng pinalitan namin. So, okay na siya, ganda manakbo. Yan o. Okay na ito. Sumobra na sa baba yung temperature. 81. So, dapat siya mga 100. Ito wala, 81. Tapos yung aircon niya talagang matalas guys. Yung nagmo-moisture. Yun ang malamig yung mga nire-release natin na EcoSport. So, mas higher pa yung lamig niyan kaysa dun sa bago kasi meron kami ginagawa dun sa compressor nito. Nilalagyan namin ng ng mint. Nilalagyan namin ng mint. Tapos sinahaluan namin ng chemicals na talaga namang aktibo para lumamig ang konti. De joke lang. Ano lang yan. Cleaning na rin ng buong aircon nito. Tapos kasi may amoy nung una. Tagal na tambak sa amin itong unit na to. Yan sobrang moist na. Saka na makita, nagmo-moist na ang paligid. So ito, tingin ko it's all good na. Yun na lang yung drive belt kasi naka-target na doon pero mas maganda sa harap ng may-ari palitan para kasi nga may client kami, di ba, nung nakaraan. Kakapalitan namin ng drive belt pag release dito, pinapalitan sa sa ibang shop. Kinwig cash sila. Ay, may basag Nako, palitan ko to, meron pa akong ganito. So, balik na natin sa shop to para ma-finishing. Finish na rin naman siya, so ito, palit na rin. Lamig. Sobrang lamig. Baka number 1 ako, sobrang lamig.